300 taon na ang nakalipas. Inihayag ang kaayusan ng cosmos, kung ano ang nakatago sa loob ng dibdib nito. Hindi mabilang na mahiwagang kaharian at dungeons ang bumaba sa lupa. At pagkatapos ay dumating ang isang walang katapusang kawan ng mga kakilakilabot na nilalang. Nagdudulot ng walang kapantay na sakuna para sa sangkatauhan. Gayunpaman, kasunod ng unang kaguluhan ng sangkatauhan ay nakahanap ng kanlungan sa anyo ng mga individual na may espesyal na kakayahan na kilala bilang job switchers. Ang mga lumipat ng trabaho, nagtataglay ng malalakas na kapangyarihan. Nakipaglaban sila sa mga halimaw at iniligtas ang mundong halos nawasak. Upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng sangkatauhan laban sa halimaw at paggalugad sa mga dungeons upang makakuha ng kayamanan at mga mapagkukunan. Ang bawat bansa ay nagsimulang italaga ang sarili sa pagbuo ng mga pagkuha ng trabaho. Sa mga araw na ito lahat ay karapat-dapat para sa seremonya ng pagkuha ng trabaho sa edad na 18 taon. Si Wang Wei, Section 2, 3rd Year, nabigo sa pagkuha ng trabaho. Ngunit si Li Wei naman, Section 2, 3rd Year, matagumpay na lumipat sa Swordman. Mangyaring magpatuloy sa Departamento ng Labanan. Si Wang Hao naman, 2 seksyon. 3 taon, matagumpay, lumipat sa Panday. Mangyaring tumuloy sa Subsistence Arts Department. Ang trabahong panlaban ay ang pinaka-praktikal at hinahangad sa kabaligtaran. Ang mga profesional na pangkabuhayan ay hinahamak ng lahat at itinuturing na pinakamahinang duo sa kanilang kawalan ng kakayahan na lumaban. Mahusay, inilipat ko ang trabaho ko sa Swordsman. Departamento ng Labanan, andito na ako. Napaka-unfair nito. Bakit ako lumipat sa trabaho ng Panday? Ang mga trabaho ay inuri din sa iba't ibang grado batay sa talentong kasangkot. Karaniwang may 4 na grado ng talento, ibig sabihin, ordinary, bihirang, arcane, at divine. Ika naman ng 2 lalaki. Tingnan mo doon, siya ay si Jiang Chen. Ang top honors student, napamura naman ito at sabing, anong nangyayari? Ito ang maalamat na anomalya sa paglipat ng trabaho. Sa 4, ang mga talento ng divine grade ay ang pinakabihirang at lumilitaw lamang ng 1 siglo. Ika ng mga tao kay Jiang Chen. Anong grade lang ang trabaho niya? Huwag mong sabihing divine grades ito. Ang lungsod ng Jiang ay hindi nakagawa ng mga marka ng divine talento sa loob ng mahigit 1 siglo. Ito ay hindi ka panipaniwala. Makikita ang malaking puno na nagliliwanag sa lungsod ng Jiang City. Sinasabi na sa tuwing may lalabas na mga nakakakuha ng trabaho na may talento sa gradong divine. Ang kanilang pagkuha ng trabaho ay nagdudulot ng mga anomalya. Pagkakasunod-sunod ng cosmos. Subalit nakahinga ng malalim si Jiang Chen dahil nagtagumpay ito sa pagkuha ng trabaho. Bigla nilapitan siya ng 2 lalaki. Ang lalaking ito ay si Principal Wang, sabi nito. Tulad ng inaasahan ng henyo, mula sa aking paaralan. Alam kong lilipat ka sa isang mandirigma ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging divine grade. Sabihin mo sa akin dali. Saang trabaho ka lumipat? Napalingon naman si Jiang Chen at ito'y napangiti, ika nito. Ito ay si Principal Wang. Sorry, pero, hindi ako lumipat sa anumang trabahong panlaban. Napamura naman si Principal Wang. Huwag mong sabihing reinforcer job yun. Agad naman pinakita ni Jiang Chen ang Divine Grade Spirit Nurturer. Dagdag pa nito, hindi, sa totoo lang. Natapos ako sa isang subsistence job. Sa tingin ko ang talent ko ay ang kakayahang mapabilis ang paglaki ng mga halaman at hayop. Subalit na dismaya naman si Principal Wang sa kanyang nalaman. Kakilakilabot ang mga profesional na pangkabuhayan na walang kakayahan sa pakikipaglaban. Sinabihan siya ng, walang kwenta ang skills mo kahit divine grade. Huwag masiraan ng loob, ang mag-aaral na diyang paganahin upang labanan ay nangangahulugan na maaari kang mabuhay ng ligtas. Espiritu Nurturer ay kapakipakinabang sa larangan o pananaliksik, hindi sa banggitin ito ay isang banal na grado talento, ang rekomendasyon para sa pagpasok, na ipinangako ko sa iyo dati ay walang silbi ngayon, ngunit kung ito ay tungkol sa pananaliksik, mayroon akong ilan rekomendasyon kung bakit ikaw. Agad naman nagpasalamat si Jiang Chen, isinasaalang-alang ko itong mabuti, agad naman nagpaalam si Jiang Chen, sa kanyang mga guro dahil may gagawin pa siya. Kung wala ng iba, ay mauuna muna ako, agad naman ito tumalikod at umalis.
Subalit pinagtawanan siya ng mga hangal at minaliit. Siguradong puno ng surpresa ang buhay. Akala ng lahat ay makakapagpalit ng trabaho, ang top honors student. Sa isang swordmans, ngayon, wala nang silbi. Kung siya ang nakakuha ng pinakamataas sa bawat asignatura, na nasaksihan ang nakakatakot na anomalya, sa tingin ko ito ay isang banal na grad-ong panlaban na trabaho, pero ito pala. Isang subsistence na trabaho, kahit na araw-araw siyang gumagawa ng todo. Sa huli, magiging subsistence professional pa rin siya, pagsilbihan siya ng tama. Ngunit ito ay lubos na masaya panuurin siya ay nabigo ng malungkot, tulad ng isang talunan wa painstakingly, paglalagay sa mga pagsisikap mula noong siya ay nagpatala. Tingnan natin kung kaya pa niyang ituloy ang akto ngayon. Tumingin ka dyan. Ang pinakamagandang babae, sa paaralan, si Lin na palaging pangalawa sa talunan, na iyon ay nagtagumpay sa paglipat sa isang arcane grade combatant job, subalit napangiti naman si Jiang Chen sa mga pinagsasabi nila sa kanya. Kanina pa nila ako tinatawag na Boss Jiang. Ngayong lumipat na ako sa subsistence professional, nagbago na agad ang ugali nila. Parang ako sa salitang ito. Kapangyarihan ay nangangahulugan ng lahat. Gayunpaman, ano ang masama tungkol sa pagiging isang profesional na pangkabuhayan? At inilabas niya ang system window. Abiso ng system. Natapos mo na ang paggising sa trabaho. Gising na trabaho, espiritong tagapag-alaga ng banal na grado. Natugunan ng Zerg Calamity System, ang mga kondisyon ng pag-activate. Ang founding Zerg Queen ay na-unlock. Gusto mo bang i-activate ang system at ipatawag ang Zerg Queen? Sa katunayan, ito talaga ang pinakamahusay na maaari kong makuha upang tulungan ang aking sistema. Ang pangalan ko ay Jiang Chen. Pagkatapos ng napahamak, ang dati kong mundo, natagpuan ko ang aking sarili na lumipat sa mundong ito ng mga lumilipat ng trabaho. Kulang sa batas at kaayusan ng mundong ito, at lahat ng bagay dito ay tungkol sa mga dungeons at halimaw. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ay nangingibabaw sa lahat. Pinilit kong lumaban at tumayo sa mga aking mga paa. Ang malakas sa mundong ito, na lumipat sa katawan ng ulila. Ilagay ang lahat ng aking pagsisikap bago maabot ang edad na 18. Nung una, naniniwala ako na mabubuhay ako depende sa aking kakayahan. Sa hindi inaasahan, bigla akong nagising ang sistemang ito isang buwan na ang nakalipas. Zergs, isang lahi ng mga dayuhan na mukhang mga insekto, minsan sila ay nagdudulot ng matinding pagkalugi sa mga tao, sa panahon ng madilim na panahon. Sinasabing ang mga tao ay nagsakripisyo ng 9 sa bawat 12 hari upang aisil ang mga Zerg noong nakaraang sakuna. Sa mundo kung saan nangingibabaw ang lakas, wala akong dahilan para pigilan ang sarili ko, hanggat maaari itong maging kapaki-pakinabang sa akin. Ano kaya kung ang Zergs? Agad nitong pinindot ang activated system, na bigla naman ang ating bida, dahil napunta siya sa kanyang sea of consciousness. Nasambit pa nito. Ito ay parang dagat ng aking kamalayan na dapat. Ang aking talento, na hindi ko inaasahan sa pagiging isang puno. Talento sa trabaho, lahat ng evolution, nangangailangan ng sakripisyo, maaaring simulan isang beses bawat 10 araw sa bawat target, ay limitado sa isa sa akin gamitin. Lahat ng prutas, sa pamamagitan ng pagtalo sa mga kalaban, maaari mong mapabilis ang paglaki ng prutas, na may mga espesyal na prutas. Bumabagsak ng random. Pagpapabilis ng paglago. Maaaring mapabilis ang paglaki ng mga buhay na bagay. Kasalukuyang acceleration 10%. Cooldown 8 oras sa bawat paggamit. Ika ng ating bida. Napakagandang sistema. Nakatulong pa ito sa akin na pag-aralan ang aking talento sa trabaho. Ang mga talentong ito ay mukhang walang anumang kapangyarihang panlaban, ngunit lahat ng ito ay magagamit sa aking Zerg system. Agad naman abiso ang system na kumpleto na ng system ang pagsusuri nito. Gusto mo bang ipatawag ang founding Zerg Queen? Hindi naman nagdalawang isip ang ating bida at agad naman binanggit ang summon. Ilang sandali lamang ay nagbigay ng abiso ang system, pagpapatawag ng Zerg Queen. Lumabas naman ang mapanindig balahibo ng aura ng Zerg Queen. Nabigla naman ang ating bida dahil sa lakas ng aura nito. At dagdag pa niya, parang dominanteng aura. Abiso ng system. Tapos na ang pagpapatawag. May mga summon ka. Ang Disaster Grade Zerg Queen. Siyam na pakpak ng miasma.
Ilang sandali lamang at nagpakita na nga ang napakalaking Zerg Queen. Hindi naman maiwasan na makaramdam ng kaba ang ating bida. Abiso ng system, Zerg Queen Miasma Wings. Ang soberanya ng kamatayan na dating naninirahan sa kailaliman. Minsan itong nag-trigger ng Cataclysmic Apocalypse na kilala bilang ikatlong panahon ng paglaho bago tuluyang nawala. Kasalukuyang halaga ng paglamon, 0-10,000. Pagpapalagayang loob 100% max. Mangyaring kumpletuhin ang ebolusyon at pag-aanak ng susunod na henerasyon ng Zerg upang i-unlock ang mga kasanayan. Napamura ang ating bida, bakit daw napakalaki ng Zerg Queen? Bigla naman nagsalita ang Zerg Queen. Ika nito, Master Xiao Jiu, parang Master Xiao Jiu, gutom ako, gusto kong kumain ng halimaw. Ang kasalukuyang bilis ng paglago ay tumaas ng 10% talento. Maaari mong gamitin ang isang sakripisyo upang mabago ang target. Ang unang ebolusyon ay hindi nangangailangan ng anumang sakripisyong talento. Habang pinagpapawisan ng ating bida, nasambit pa niya sa Zerg Queen. Hindi kailangan ng sakripisyo. Ano pang hinihintay mo, mag-evolve ka na? Mukhang kailangan ng Zerg Queen na lumamon para mag-evolve. Ang mga Zerg na ito ay siguradong mahirap itaas. Agad naman may lumabas na berdeng aura na bumalot sa katawan ng Zerg Queen at napakalakas nito. Kinabahan ng sobra ang ating bida dahil sa lakas ng aura. Ilang sandali lamang ay tuluyan nang nagpakita ang Zerg Queen, ito naglalabas na mapanindig balahibong aura. Lumabas naman ang system window. Binabati kita, matagumpay na umunlad ang siyam na pakpak ng miasma. Isang bagong kasanayan ang nakuha. Ang pagiging anak ng anak ay nagbabahagi ng 10 beses sa host. Ang laso na ambon ay nagiging laso na miasma at sinisira ang lahat. Tinataasan ng koneksyon ang lahat ng katangian ng host ng 20%. Nanlaki naman ang mata ng ating bida, matapos niya makita sa tunay nitong anyo. Bigla naman tumalon ang Zerg Queen at niyakap ang ating bida. Nabigla naman si Jiang Chen, at ito'y namula. At nasambit pa nito na nag-transform ito sa anyong tao. Tinignan niya ang system window. Siyam na pakpak ng miasma. Kasanayan, poison mist. Kasanayang galit na galit. Kasanayan sa pagiging anak ng anak. Koneksyon ng kasanayan. Halaga ng ubusin, 0-10,000. Tandaan, pagkatapos mapuno ang halaga ng paglamon. Maaari na siyang magsimulang magparami. Pagbabalik sa bisa ng karanasan sa passive skill. Pagtaas ng epekto ng katangian ng passive skill. Epekto ang paglaki ng talento sa trabaho acceleration. Subalit mungkahi naman ng Zerg Queen habang ito'y tuwang-tuwa kay Jiang Chen. Gusto ni Master Xiao Jiu ng karne. Hinawakan naman ni Jiang Chen ang ulo ng Zerg Queen. Sambit pa nito, ang aking tagapag-alaga ng espiritu. Ang talento ay maaaring mapabilis ang paglago ng Zerg Queens, at ang zapi na nakukuha ko mula sa Zerg Queen's filial piety. Makakatulong sa akin na mag-level up ng mas mabilis. At higit pa, ang kanyang buff skill ay maaaring tumaas. Ang aking mga katangian ng 20% na tumutulong sa akin na mapataas ang aking lakas sa pag-atake. Bilang ako bagaman, perfect match ang trabaho ko at ang sistemang ito. Sino ang kailangang makipaglaban sa kapangyarihan? Dagdag pa nito, parang kung papatayin ko ang mga halimaw at lamunin sila ng mabilis. Malapit na akong magkaroon ng Zerg Army. Gayunpaman, kung ano ang binanggit ng sistema ngayon. Zerg Abyss, ikatlong pagkawala. Sinamahan ng hindi kumpletong impormasyon na malinaw naman. Ito ay hindi isang kapangyarihan na maipakita ko sa iba. Kung ito ay natuklasan ng aking buhay, ay maaaring nasa panganib. Kung ganoon ay gamitin natin ang aking pagkakakilanlan bilang isang propesyonal na pangkabuhayan at ang Zerg Queens, ay nilason ang miasma bilang takip para lamunin ang halimaw at dagdagan ang ating lakas. Ngunit hindi ito ang aking katangian upang mag-lay low. Kailangan kong maging mas malakas, sapat na malakas hanggang sa maipakita ko ang aking kapangyarihan sa iba. Subalit bigla naman nagbigay ng reaksyon ang tubig na kinakatayuan nila. Ilang sandali lamang at ito'y lalo pang lumalakas. Subalit naging seryoso ang mukha ng Zerg Queen, dahil naramdaman niya ang aura ng nilalang na ito. Agad naman nagbago ang ekspresyon ng mukha ng Zerg Queen at ito'y napangiti. Agad tinanong ng Zerg Queen sa ating bida kung naramdaman niya din ito. Subalit bago man makapagsalita ang ating bida ay bumalik na ito sa kanyang kamalayan at bigla naman nanlaki ang mata ni Jiang Chen,
dahil nasa harapan na niya mismo ang lalaking nagpalabas ng malakas na aura. Agad naman nagsalita ang lalaki, at tinawag ang ating bida na estudyante. Ngayon lang nakita ng lahat sa lungsod ang anomalya sa job switchers. Ikaw ba ang nanalo na dahilan yan? Pinagpawisan naman si Jiang Chen. At sambit nito, ang taong ito ay hindi bababa sa isang master level job switcher, walang posibleng mas mataas pa, bakit niya ako nilapitan? Naramdaman din ng mga tao ang aura ng lalaki, dagdag pa nila. Napakalakas ng aura ng matanda na nararamdaman ko mula rito. Nagtataka ako tungkol sa antas ng karunungan na naabot niya. Parang pinuntahan niya si Jiang Chen. Huwag mong sabihin sa akin. May nangyari sa pagitan nila. Dagdag pa ng ating bida. Kakaiba, ang matandang ito ay kanina pa naglalabas ng mapilit na aura sa akin pero hindi sinabi kung anong dahilan. Kahit ano pa, huwag mong sabihin sa akin. Sinusubukan ba niya ako? Subalit natuwa naman ang Zerg Queen, at dinilaan nito ang kanyang daliri. Napasabi na lang ito ng, ang taong ito ay sinusubukan na bantahin ka, mukhang masarap siya, gusto siyang lumunin ni Xiao Jiu. Bigla na laki naman ang mata ni Jiang Chen, lumabas ang system window. Ang Zerg Queen ay may nakikitang mga treat mula sa target patungo sa host. Ang kasalukuyang target ay maaaring magbigay ng malaking halaga ng paglamon. Si Zerg Queen ay malapit ng lumunin ang target. Biglang may lumabas na nakakatindig balahibong aura. Nakaramdam ng banta si Xiao Jiu. Magsisimula na siyang umatake, ngunit hirap naman ang mga hangal. Napakalamig at nakakatakot na aura daw nito, halos himatayan daw sila. Subalit nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng ating bida at nagpapalabas ito ng malakas na aura at parang susugod na ito sa anumang oras. Kaya nagiging agresibo ang Zerg Queen kapag masyadong mababa ang DevR value stat. Kailangan kong mabilis na makahanap ng ilang maliliit na halimaw, upang mapataas ang mga istatistika ng value stat. Naging seryoso naman ang lalaki at dagdag pa niya. Ito ang kanyang layunin sa lahat ng panahon. Ginagamit niya ang kanyang pamimilit upang subukan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi niya sinasadyang na-stimulate ang aking Zerg Queen sa kabutihang palad. Agad naman nag-abiso ang system. Pansamantala mong pinigilan ang reyna ng Zerg. Masyadong mababa ang kasalukuyang halaga ng Zerg Queens. Mangyaring hayaan ang Zerg Queen na lumamon sa lalong madaling panahon. Ubusin ang halaga 0-10,000s. Kaya ko pang sugpuin ang Zerg Queen. Mahusay, bata, mag-isip hindi lang. Maaari mo bang hawakan ang aking test ng tama, pagkatapos mong makumplito ang iyong job switchers? Ngunit maaari ka ring lumaban, tulad ng inaasahan mula sa isang Divine Raid boss, na lumalawak sa iyong hinaharap. Ngunit pinagpawisan naman ang ating bida. Siya ay pinarangalan. Ngunit nagtatanong si Jiang Chen tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nasa harapan niya. Dagdag pa nito. Ligtas pa naman ang mga sikreto ko. Nagpakilala naman ang lalaki, siya daw si Jigang, isang commander ng mga nagbabantay sa gabi. Hindi siya magpapatalo sa paligid ng bush. Talagang hinahangaan niya ang kakayahan ni Jiang Chen, at sabay nitong inalok ang ating bida kung gusto nito sumali sa mga Night Watchers. Nabigla naman si Jiang Chen. Sa sinabi ni Jigang, mga Night Watchers, isang organisasyon na nilikha ng Celestial na kaharian upang sugpuin ang halimaw at pag-agos ng hayop. Kung ito ay isang bits, isang bagong Mystic Realm, o isang bagong Dungeons, ang mga tagamasid sa gabi, ay palaging ang unang mag-iimbestiga sa kanila at agad-agad na inaalis ang mga threat sa sangkatauhan, dahil sila ay lumalaban sa frontline mula pa noong sila ay nagsimula. Ang fatality rate ng kanilang mga recruit ay absurdly mataas. Kahit sinong normal na tao ay gagawa ng paraan para iwasan sila, ngunit ito ay iba para sa akin. Ang Zerg Queen ay kailangang patuloy na lumamon ng halimaw na laman at dugo. Saka lang siya makakaipon ng stats ng DevR value at magsimulang magparami. Nangangailangan ako ng pagkakataon na makatagpo ng maraming halimaw. Bukod pa rito, hindi ko alam na ang mga issue sa aking arise, kapag ang DevR value stat ay puno na at ang Zerg Queen ay nagsimulang magparami. Nang ilang ay ang pinakamagandang lugar para sa akin na hayaan ng Zerg Queen na magparami. Once na sumali ako sa Night Watchers, Zerg Queen parehong mga kinakailangan na lumamon, sa pagpaparami ay maaaring matugunan. Isinasaalang-alang ang aking kasalukuyang kalagayan. Parang yung organization, Night Watchers. Nababagay sa akin ang pinakamahusay.
Agad naman inabot ni Jigang ang kanyang kamay habang ito'y nakangiti. At sabing, mag-aaral na maaaring narinig mo ang ilang mga alingaw tungkol sa mga weather sa gabi, ngunit iyon ay mga bagay ng nakaraan. Hanggat handa kang sumali, maaari kang makatanggap ng holistic pagsasanay upang mapangalagaan ang iyong talento bukod pa rito, sa mga mapagkukunan na nakukuha mo bilang isang banal na grado na talento ay higit na dagdag. Nasambit pa ng mga tao. Ito ang mga Night Watchers. Ang pagsali sa kanila ay nagbubuk ng tiket papuntang Netherworld. Kahit sinong normal na tao ay tatanggihan sila, bukod pa kay Jiang Chen, agad naman inabot ng atin bida ang kamay nito, at sila'y nagkamayan. Dagdag pa nito, hindi na kailangan pang sabihin Commander G. Ang pagsama sa mga bantay sa gabi at pag-aambag sa kaluwalhatian nito ay tunay na isang karangalan. Buong puso akong handang sumali sa mga Night Switcher. Hindi naman inasahan ni Commander Jigang ang sagot ni Jiang Chen. Sagot naman ng ating bida. Sa ngayon ay may iba pa akong gagawin, subalit hindi naman natutuwa ang Zerg Queen sa nangyayari dahil ito'y nagugutom at gusto nitong kainin si Commander Jigang. Pinagpawisan naman si Jiang Chen sa sinabi ng Zerg Queen. Agad naman nagpaalam si Jiang Chen kay Commander Jigang. Dagdag pa nito, magre-report ako sa punong tanggapan ng Night Swathers sa 3 araw. Kita tayo mamaya, sa isip naman ni Commander Jigang. Akala ko magiging tahimik magulo, hindi ko akalain na ganito pala, makinis na paglalayag. Oo nga pala, saang job switchers ang nakuha nitong batang ito? Nakalimutan ko talagang itanong sa kanya. Subalit makikita ang isang nilalang ang naere na pambagsak sa kinakatayuan ni Commander Jigang. Ilang sandali lamang at, nakalapag na ito, ika naman ni Commander Jigang sa matanda. Hindi ba ikaw ang Martial Court's 8th Elder? Nandito ka ba para mang-recruit ng mga tao? Sayang naman na late ka. Sumagot naman ang Elder, nasaan siya? Ang taong may Divine Grade Subsistence Job. Subalit tinanong ni Commander Jigang, subsistence job, anong ibig mong sabihin? Agad naman sumagot ang Elder. Jigang, huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay gumagawa ng isang Divine Grade, subsistence professional na sumali sa iyong mga Night Watcher upang matugunan ang kanyang pagkamatay, ika naman ni Commander Jigang. Teka, sinasabi mo ba na ang tao na nandito kanina ay, Divine Grade Subsistence Professional? Sinabi naman ng Elder. Tapos ang anomalya na nangyari kanina ay ikaw ang sanhi. Sumagot naman si Commander na siya raw ang sanhi. Subalit makikita ang malaking portal sa lungsod. Nagsalita ang babae, ang pangalan naman nito ay Shi. Ika nito, Tito Wang, maaari kang magsalita ng mas mahina. Paano kung may pumunta dito para maghanap ng gulo? Sumagot naman si Uncle Wang na hindi daw nito sinasadya. Sambit naman ni Jiang Chen. Ayos lang Uncle Wang, hindi naman ito nakakahiya. Sumagot naman si Uncle Wang. Ika nito, tama yan Chen, kahit na ang mga profesional na pangkabuhayan ay maaaring lumaban, narinig ko na ang pagpapalago ng espiritual na plano, ay ang lahat ay nangangailangan ng kanilang talento. Kung buhay pa ang mga magulang mo, proud sana sila sayo. Sambit naman ni Jiang Chen. Lahat ng ito salamat sa lahat ng mga kapitbahay na tulad mo. Na tumulong sa akin sa lahat ng mga taon na ito, tiyak na babayaran ko ang utang na ito ng pasasalamat. Ika naman ni Uncle Wang, kay Jiang Chen. Hindi mo kailangang mabalisa ang maliliit na bagay na ito. Dumating ka sa tamang oras. Nagkataon na pupunta tayo sa isang baguhan na Mystic Realm, para magsaka ng mga kagamitan. Paano kung sumama sa amin, tutulungan kitang mag-level up. Nagpasalamat naman si Jiang Chen kay Uncle Wang. Biglang lumabas ang system notification na kabuo ka ng isang team. Agad naman sila lumapit sa portal. Ilang sandali lamang at sila ay pumasok. Lumabas ulit ang system na kapasok ka sa isang Mystic Realm dungeon. Sambit ng ating bida, ganito pala ang loob ng isang Mystic Realm, agad naman lumabas ang system notification. Nakumpleto na ang Mystic Realm Data Synchronization. C-Class Mystic Realm Undead Divine Place. Ginagarantiyahan ng Mystic Realm na ito ang 100% na patak ng mga item at kagamitan. Mga puntos ng karanasan ay aayusin pagkatapos na matagumpay na masakop ang Mystic Realm. Kung lalabas ka sa kalagitnaan ng lahat ng karanasan na makukuha ng kagamitan ay mawawala. Subalit pinagpawisan naman sina Jiang Chen at Uncle Wang. Ika nila,
Bakit mga undead na sundalo, bakit pinaglaban tayo ng Mystic Realm system sa antas na ito ng dungeon? Mukhang mahirap pakitunguhan ang Mystic Realm na ito. Ika naman ni Shi, mayroon akong ideya. Mula noon si Chen isang Divine Grade Job Switcher, paano kung ang pagkakasunod-sunod ng cosmos ay tumugma sa amin sa isang mas mataas na antas ng Mystic Realm para maging patas ang mga bagay-bagay? Sumagot naman si Uncle Wang. Subalit si Chen ay isang subsistence professional. Subalit hindi may pinta ang mukha ng babae dahil hindi niya maiwasan na mangamba. Sa oras na silang makipaglaban, baka hindi daw nila matalo ang mga halimaw. Agad naman kinuha ni Uncle Wang ang kanyang sandata. Dagdag pa nito, ayos lang. Hindi ito tulad ng madali nating narating ang antas ng Mystic Realm. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Siguro sa pagkakataong ito makakakuha tayo ng ilang kamangha-manghang kagamitan salamat kay Chen. Ilang sandali lamang ay umatake na nga mga halimaw, subalit hindi naman nagpauli si Uncle Wang. At kanyang sinabayan mga ito, agad naman tumalon si Uncle Wang at naghanda ito ng isang solidong pag-atake. At sambit pa niya sa ating bida. Chen, lumayo ka. Ang mga undead na sundalong ito ay mas mapanganib kaysa sa iyong mga tipikal na C-class na halimaw, mahusay na magsimulang umatake patungo sa core ng mga dungeon. Ilang sandali lamang at nagtagumpay si Uncle Wang sa kanyang pag-atake na tumama sa halimaw, at ito'y nahati sa dalawa ng sanhi ng pagkamatay nito. Bigla naman sumigaw si Uncle Wang, inutusan niya si Shi para palakasin ang kanyang pag-atake. Hindi naman nagdalawang isip si Shi, at kanyang ginawa ito. Agad naman ginamit nito ang kanyang kakayahan, na nagpalabas ng isang spell, para palakasin ang pag-atake ni Uncle Wang sa mga halimaw. Naghanda ulit ng isang atake si Uncle Wang, at lalong lumakas ang aura nito. Ilang sandali lamang at nagbitaw ng dalawang slash patungo sa undead na tagumpay naman na tumama sa katawan nito at namatay. Subalit same time naman si Jiang Chen nanunood sa kanilang likuran. At dagdag pa nito, kailangan bang labanan ni Uncle Wang at ng iba pa ang mga ganyang halimaw, para mabuhay? Hindi nakakagulat na palagi silang bumabalik na may mga pinsala. Narinig ko dati kay Sister Shi, na napilitang maging isang raider para pagalingin ang mga mata ng kanyang maliliit na kapatid. Kahit noon pa, siya pa rin ang tumulong sa akin sa lahat ng oras na ito. Kailangan kong mapabilis ang aking pagpapalakas sa madaling panahon. Ibabalik ko ang pabor sa lahat kapag nakakuha ako ng sapat na pera. Na-detected naman ng Zerg Queen ang mga undead. Bigla naman nagsalita ang Zerg Queen. Master, maraming masarap na halimaw. Gusto ni Xiao Jiu, lamunin silang lahat. Kung ganoon ay subukan natin ang kanyang kapangyarihan. Sige Xiao Jiu, lahat ng ito ay sa iyo. Itinaas naman ng ating bida ang kanyang kamay at inilabas niya kanyang Poison Mist, na may level 1. Kapangyarihan, Corrosion. Agad naman inabsorb ni Jiang Chen ang mga namatay na halimaw. Ang mga halimaw na bangkay ay naagna sa sandaling ito ay hinawakan. Ang laso na ambon ng Xiao Jiu ay malakas, ngunit ang mga halimaw na ito ay masyadong mababa. Ang antas ng DevR ay medyo mabagal na tumataas, kaya kailangan pang mag-absorb ng ilang halimaw o higit pa, para lalong mapadali nito ang kanyang paglakas. Agad naman lumitaw ang system notification. Pangalan Jiang Chen, unang switch. Ubusin ang halaga 100. Antas 1. Pagkakakilanlan, Zerg Lord. Trabaho, banal na tagapag-alaga ng espiritu. Talento, level 1 ng bilis ng paglago. Talento, Omni-Evolution na banal na level 1. Talent, Ancestral Tree ng Universe level 1. Agility, 31. Konstitusyon 20. Strength 35. Stamina 27. Combat Strength 41 star. Ang Zerg Queen Skill Filial Piety Passive ay may bisa. May bisa ang Zerg Queen Skill Connection Passive, kasalukuyang lumalamon na halaga 100, kasalukuyang karanasan 0. Sambit ng ating bida, gaya ng inaasahan. Mula sa kanilang tatlo na matagal nang nagsasama, naabot na nila ang napakalayo sa maikling panahon na ito. Ang Poison Mist ay isang area effect attack. Hindi ko pa ganap na makontrol ang Poison Mist. Natatakot ako na baka matamaan ko sila at masaktan kapag ginamit ko ito. Kung gayon, susunod ako sa likod nila at harapin muna ang lahat ng mga halimaw na bangkay na ito pagkatapos. Ngunit nagsalita naman ang Zerg Queen, dahil may nararamdaman daw siyang may halimaw at sariwang dugo at karne, napalingon naman ang ating bida sa malayo.
Makikita natin ang halimaw na lumalabas sa floor na medyo di kalayuan sa kanila. Ilang sandali lamang at tuluyan nang nagpakita ang halimaw. Ang halimaw na ito ay isang Dark Shadow Lurker Level 10 na may Strength 20, Agility 15, Depensa 10, Stamina 5. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida at sambit pa nito. Itong mga bastardo, ang pagtatago sa dilim upang puntiryahin ang mahihinang tao na puno sa likod ng grupo. Ang ibig sabihin ng pulang pangalan ay mas mataas ang level sa akin. Pero base sa sinasabi ng stats window, may kukumpara sa akin ang mga halimaw na ito na nakatanggap ng buff mula sa Xiaojiu, Passive Skill Connection. Bakit hindi ko sila gamitin para subukan ang aking kakayahan? Agad naman niya sinabihan si Xiaojiu transform into miasma at sumunod sa akin. Hindi naman nag-alinlangan at ito'y sumang-ayon. Naghahanda na si Jiang Chen at nagpalabas naman ng poison mist sa kanyang kamay. Sumugod na nga ang mga halimaw patungo sa ating bida, naging seryoso naman ang mukha ni Jiang Chen, hindi na din nagpatampak-tampak pa ang ating bida at sumugod na rin ito. Ilang sandali lamang at nakalapit na din sila sa isa't isa subalit na iiwasan naman ni Jiang Chen ang pag-atake ng mga halimaw, ngunit habang umiiwas ay pinaghahawak nito ang kanyang kamay na may poison, sa parte ng katawan ng mga halimaw. Subalit nagtataka ang mga halimaw dahil huli na, nung mapagtanto nila na nalagyan na pala sila ng poison ng ating bida. Itinaas naman ni Jiang Chen ang kamay nito at ilang sandali lamang ay isang sarado lang ng kanyang kamay at, sabay-sabay sumabog ang katawan ng mga halimaw. Lumabas ang system window. Nagtagumpay siyang mapaslang ang mga halimaw, at sabay nitong paglabas ng system, nakatanggap siya ng 50 DevR value sa 3 beses. Tulad daw ng ating bida na kahit na ang mga halimaw na ito, ay no match para sa kanya, ang halaga ng DevR ay lalo pang tumaas ng malaki. Subalit nakita naman si Xiaojiu, at sambit nito, mayroon pang lumabas na undead sa ating harapan. Nagsalita ang ating bida, bakit? Napakaraming halimaw ang nagtatago sa dungeon na ito. Nag-aalala ako kay Uncle Wang at sa iba pa. Dapat ko silang harapin ng mabilis. Sinabihan naman ni Jiang Chen si Xiaojiu na siya muna ang bahala sa mga halimaw at tatanggo daw ito sa kanila, Uncle Wang. Agad sumagot si Xiaojiu na siya na daw ang bahala. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan at haharapin ni Jiang Chen na mag-isa ang isang hukbon ng undead. Bukod pa dyan at makikita natin ang Zerg Queen na si Xiaojiu, kung paano niya tatulunan ang isang malakas na undead. Kung natapos muna ang video na ito kung maaari bang pindutin ang subscribe at like button at notification bell mga idol. Para lagi kayong updated sa susunod nating video. Salamat po.